Praise God po sa mga maaga tumating para makapag-Sunday event this morning. Amen. So inanyayahan ko po yung bawat isa na let's settle yung mga wala pong ginagawa. If you have time to listen, pwede niyo po kaming samahan this morning because we will about to begin for our Sunday time. Amen. Amen. So yun po, let's settle down. And before we start po, inanyahan ko po muna yung bawat isa na tumayo para manalangin. Let's pray first before we go deep into the Word of God this morning. Let's bow our head po and pray. Heavenly Father, we thank you, Father God, once again for this morning, Panginoon. Lord, we thank you for this another Sunday that we receive, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na ibinigay niyo po, Panginoon, sa mga araw na nagdaan, Lord God, hanggang sa araw nito, Father God. Salamat po, Panginoon, for these days, the manifestation, Panginoon, ang ginabayan niyo po kami sa isang buong linggo, Lord God. Thank you for your provision. Thank you for your grace and your mercy, Father God, na sobrang nag-overflow sa buhay namin, Panginoon. Manahan ka, Panginoon, sa umagang ito, sa apat na sulok, Panginoon, ng lugar na ito. Mag-usap ka, Lord God, through your word this morning. Use me, Lord God, as your vessel, Father God, to deliver your word this morning, Panginoon. And maging lesson, Panginoon, sa amin, Panginoon, yung salita niyo po, Father God, sa umagang ito. And may apply namin, Lord God, sa mga personal namin buhay sa bawat araw, Panginoon. And salamat po, Father God, sa umagang ito, sa mga anak niyo, Lord God, na nandito, Lord God. Lord, I pray right now, Father God, that open their spiritual ears, Lord God, to listen your word, Father God, their spiritual minds, Lord God, to understand, Panginoon, kung ano yung nais mo po, Panginoon, na sabihin sa atin sa umagang ito. And their spiritual heart, Lord God, to receive, Father God, your word this morning, Panginoon. Salamat po, Father God. Help us to enjoy this day, Lord God, for this is the day that you have made for us, Lord God, to worship and adore your name, Panginoon. Maraming salamat po, Father God. We give you all the glory, honor, and adoration, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So yun po, medyo mamadaliin ko na 41 hours, so sorry po na late kami ng konti. So yun, let's go straight to the Word of God this morning. So I just want to share this verse that nanggaling sa Psalms 121. This is one of the songs of David. Sabi dito sa 121 verse 1 and 2, sobrang familiar ng verse na to. Sabi dito, I lift up my eyes unto the hill. From where does my help comes from? Sabi, my help comes from the Lord who made the heaven and earth. Amen? Amen. So, this morning, binigyan ko ng title yung sharing na ito na sa pamagatang help. Amen. So lahat naman siguro sa atin dito naka-experience na nangailangan ng tulong, di ba? Amen? Sino yung mga humingi na ng tulong? Wala. Wala bang kailangan ng tulong dito? Di ba lahat naman na-experience natin sa buhay natin yun na humingi tayo ng tulong sa mga kakilala natin o sa mga kaibigan natin. Yun, sabi na natulungan daw siya dito. So lahat ng amen po. So lahat naman sa atin is naka-experience na humingi ng tulong. Amen. So even King David that time, kung bakit niya nasulat itong salita nito, humingi rin din siya ng tulong na nanggaling sa Panginoon. Amen. So kung isipin natin yung buhay ni King David, ano po ba yung pwede niyang hingihan ng tulong? Nasa kanya na lahat ng bagay. Pero bakit nasulat niya pa rin itong word na ito ng Panginoon? Diba? Sabi niya, I lift up my eyes unto the hill, where does my help come from? Diba? So minsan sa buhay natin, dumating tayo sa point na sobrang kailangan natin ng tulong. And sometimes nafe-fail tayo nung tao sa paligid natin. But the Lord never fail us to help, to provide yung kailangan natin tulong. Amen. So yun, pero bakit dumarating pa rin tayo sa point ng buhay natin na kahit alam natin na si Lord yung makakapag-provide ng lahat ng bagay, nagpipilit pa rin tayo na humingi ng tulong. Natanong niyo ba yung sa sarili niyo? Alam naman natin sa sarili natin, as a Christians, lalo na nakarinig na ng salita ng Panginoon, alam naman natin na yung tulong is magmumula lang kay Lord, di ba? And sinabi nga dito sa verse 2 na, my help comes from the Lord who made the heaven and earth. Ibig sabihin, malinaw na alam mismo ni David sa sarili niya na yung tulong mismo galing kay Lord, di ba? Minsan alam na rin natin
aware na tayo sa salita ng Diyos, open na yung spiritual, yung eyes natin, yung heart natin, nararamdaman natin sila. Pero bakit nag-feel pa rin tayo sometimes to seek help from the Lord, di ba? May mga reasons kasi kung bakit. And this morning, gusto kong ibigay sa inyo, meron ako dito 3 reasons kung bakit nag-feel pa rin tayo na mag-seek ng help kay Lord. Ano yung unang reason? Yung unang reason kung bakit nagkakaroon pa rin tayo ng hindrance to us or seek ng guidance or help sa Panginoon is because of our una is sin. Amen. So alam naman na natin to from the beginning kung bakit naging helpless yung unang creation ni Lord. It's because of sin. Kung babalik tayo sa story ng Genesis, kung sa fall sa Genesis chapter 3, alam naman na natin yung story na yun, di ba? Na tinukso si Adam and Eve, yung mga kaninunuhan natin. And doon, nagsimula na naging helpless na yung tao. Na lahat ng bagay na pwede nating makamit sa buhay natin, kailangan natin paghirapan. Amen? Before, nung wala pang kasalanan, lahat ng bagay provided eh. Hindi kailangan ng tulong ng tao. Kasi, binigyan naman ng Lord lahat ng bagay, di ba? Amen? Pero, nagsimulang naging helpless yung tao because of the sin. And yung sin na yun is binded pa rin hanggang sa atin, di ba? Hanggang sa generation natin. Nararanasan pa rin natin na hindi humingi ng tulong sa Panginoon. Kasi meron, isa nakagawa tayo ng kasalanan. Hindi naman maiiwasan eh, di ba? Kasi dito pa rin tayo sa mundo. Kahit tayo na yung pinakabanal na tao sa mundo, unconsciously or consciously, nagkakasala pa rin tayo. Amen? Kasi yun nga yung naging curse ng kaninunuhan pa natin. So yun yung isang reason kung bakit nagkakaroon pa rin tayo ng hindrance na humingi ng tulong sa Panginoon. Amen? So, sabi dito, bakit ba yung prutas ng kaalaman ng mabuti at masama, yung isa sa naging mabigat na kasalanan na ginawa ng tao sa tingin niyo? Kung babasahin natin ulit yung Genesis verse 3, and in-encourage ko kayo na basahin natin ito ulit. Kasi kahit ulit-ulit siya, marami pa rin revelation na ibibigay si Lord dito eh. Kasi ako nung ginawa ko yung message ko, sabi ko na nabasa ko naman na ito eh. Pero meron pa rin bago. Kasi yun nga yung Bible is a word of God. So hindi mo maririnig yung boses ng Panginoon o yung nais niya parating sa iyo kung hindi mo siya babasahin, di ba? So nung ginagawa ko itong message na ito and binasa ko ulit yung Bible, no? Na-miss pa rin ako. Nandun pa rin ako dun sa parang first time ko pa rin siyang nabasa. And nag-fall ako dito sa verse na ito. Sabi sa verse 5, sabi, yung question ko is bakit yung prutas ng fruit of knowledge, masal English. Sorry po. yung prutas na yun, bakit yun yung naging, yung isa sa pinakamabigat na naging kasalanan ng tao? And na-figure out ko yun nung nabasa ko sa verse 5, Genesis chapter 3, verse 5. Ano sabi doon? Sabi sa Genesis chapter 3, verse 5. Ito sabi. Ay, dito na lang. So sabi dito, for God knows, sisitin niyo nagsasalita dito sabi dito, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open. And you will become like God, di ba? Knowing good and evil. And na-realize ko nung binasa ko ulit yung Bible, siguro kaya pinarusahan si Adam and Eve that time, nung kinain nila yung prutas. Hindi dahil sa magkakaroon sila ng kaalaman, pero kundi dahil, ewan ko personal revelation to kundi dahil alam ni Lord mismo sa sarili niya na kapag kinain nila yun, they will become like God, gaya ng sinabi ni Satan, di ba? Na sometimes kung bakit hindi na tayo humihingi ng tulong sa Panginoon, kasi kapag nagkasala tayo, nagiging Panginoon tayo ng sarili nating buhay eh. Amen? Instead na humingi tayo ng tulong, kung nagkasala tayo, lalayo na lang tayo. Amen? Hindi na tayo hihingi ng tulong. Ganon din nangyari kila Adam and Eve. Nung pinarusahan sila ng Panginoon, naging helpless sila. Amen? They will become like God of their own. Kasi alam na nila yung lahat ng bagay. Nagkaroon na sila ng idea kung ano yung... Nalaman nga nila, that time nahubad sila eh. Pero nung before, nung hindi pa nila kinakain yun, wala silang alam.
Alam lang nila na provided lahat sa Garden of Eden. Alam nila na nasa paradise sila that time. Pero nung kinain nila yung prutas na yun, nagkaroon sila ng idea kung nahubad sila that time. So kung i-apply natin siya sa personal nating buhay, ganun din eh. Diba, tamo na nagkakasala tayo, di ko naman nila lahat, pero normal na response ng tao na kapag nagkakasala siya, nahihiya sa siyang lumapit kay Lord, diba? Diba? Bihira lang yung pag nagkasala tayo, lalapit tayo kagad kay Lord. Pero yung unang papasok sa isip natin talaga, pag nagkasala tayo, mahihiya na tayo lumapit kay Lord, diba? Amen? Totoo ba o hindi? Meron ba dito na kapag nagkasala siya agad, Lord, patawad! Wala naman, diba? Wala naman agad. Diba, unang response natin bilang tao, mahihiya tayo eh. Lord, nagkasala na naman ako, Lord. Amen? Hindi ko na naman alam kung paano magsisimula. Hindi ko na naman alam kung ano yung una kong gagawin para makabalik sa'yo, di ba? Yun yung nagiging unang reason natin, yung kasalanan, kung bakit nahihirapan tayo humingi ng tulong sa Panginoon. Amen? Amen? So yun yung unang reason kung bakit hanggang ngayon, kahit Kristiyano tayo na kahit nakakilala tayo sa Panginoon, hirap na hirap pa rin. Kasi we're still committing sin sa harapan ng Panginoon. Amen? So, what is the next reason kung bakit nahihirapan pa rin tayong lumapit at humingi ng tulong sa Panginoon? Another reason is yung pride natin. Amen? Amen? So kung babalik tayo ulit sa story, sino ba yung unang nakaranas ng punishment ng pride? Sino? Satan. Tama po. Si Satan yung unang naka-experience ng punishment ng pride. So bakit naging helpless si Satan sa buong buhay niya? Kasi nagkaroon siya ng pride sa puso niya. Amen? Nakakala niya na pwede na siyang maging Diyos. Diba? Minsan ganoon din tayo, diba? Dahil sa pride natin na parang sinusolusyonan na natin lahat ng bagay. Kaya ko ba naman to, Lord? Yung pride mo na kapag nakakaranas ka na ng pagsubok, di Lord, kaya ko pa to. Hindi mo na ako hihingi ng tulong. Diba? Yung pride natin na bilang tao na parang sige, hanggat kaya pa. Pero kapag dumating na tayo sa point ng buhay natin, ewan ko na experience nyo, yung parang pag dumating na kayo sa point ng buhay nyo, like kunwari, nagkasakit na kayo, hindi nyo na kaya tulungan yung sarili nyo, biglang mababasag yung pride na yun eh, di ba? Kasi helpless na tayo. Marirealize na natin na helpless tayo. Di ba? Pag may nangyari na hindi maganda, di ba? Mawawala na yung pride na yun. Pero yun yung isang pinaka-reason, isa din sa mga reason kung bakit nahihirapan tayo humingi ng tulong. Kasi yung pride natin bilang tao. Dahil malaki na yung sinasahod ko, Lord. Kaya ko na solusyonan lahat ng financial needs ko. Pero behind that, di natin alam na si Lord pa rin naman yung nag-provide ng work mo. Ba't ka nagkaroon ng magandang trabaho, di ba? Hindi naman dahil sa sarili mong kakayahan. Dahil sa wisdom pa rin ni Lord na inalaw ka na maranasan mo yung ganung buhay. So wala tayong dapat ipagmalaki sa Panginoon. So kahit ano yung mangyari sa buhay natin, kailangan pa natin ng tulong ng Panginoon. So yun yung isang reason kung bakit nahihirapan tayo humingi ng tulong is yung pride. And sino pa ba yung isang example na pwede natin gamitin sa Bible? Si Saul, pwede natin gamitin si Saul. Kung naaalala nyo yung story na to, yung inutusan siya ni Lord na makipag-war sa Amalekites. Familiar ba kayo sa story na yun? Na sabi yung utos ni Samuel na binigay niya kay Saul na makipag-war ka sa Amalekites, patayin mo lahat. Lahat, di ba? Lahat ng buhay na nandoon, tao man yan, babae man yan, hayop man yan nila, patayin mo lahat. Pero anong ginawa ni Saul? Naalala niyo ba yung story na yun? Anong ginawa ni Saul? Dahil sa pride niya, ako yung hari. Diba? Ako yung masusunod dito. Sobrang clear na ng instruction sa kanya ni Samuel that time na binigay ni Lord kay Samuel na sinabi niya kay Saul. Basta ganun kasi transition, hindi kasi agad. That before kasi nakaka-direct yung mga prophets kay Lord para sabihin sa mga kings yung dapat gawin. But ano yung, dahil sa pride ni Saul that time, ano yung nangyari? Diba? Tinago niya yung hari nung Amalekites that time. Alam mo may agad mo yung pangalan nun. Basta mababasa niyo sa 1 Samuel 15.
mababasa Agag, at Agag yata, hindi ko alam kung basa Agag o Agag eh. Basta yun, si yung hari na yun, tinabi ni ano yun, tapos, nung time na yun, hindi lang yung king yung tinabi ni Saul, pati yung mga pinakamagagandang tupa ng mga Amalekites that time. Pero kung babasahin niyo yung mahaba kasi gusto ko sanang basahin eh. Kaso 6 minutes na lang. Ang haba kasi pero ang ganda ng story niya. Kasi nung time na yon, ang ganda ng intention ni Saul kung ba't niya tinabi yung pinakamagandang tupa na yan. Gusto niya rin kasi namang i-offer kay Lord yun. Pero ang linaw kasi ng instruction ni Lord eh. Amen. Nagigets niyo ba yung point? Diba? Minsan sobrang linaw na ng instruction sa atin ni Lord. Pero dahil sa pride natin, mas sinusunod pa rin natin yung idea natin. Kasi sometimes akala natin mas better yung decision natin kesa sa gustong gawin ni Lord para sa buhay natin. Amen. Nagigets niyo yung point? Because of pride, nagiging helpless tayo. Kahit gusto naman tayo tulungan ni Lord, kahit malino na yung instructions, ipipil pa rin tayo to comply. Because of our pride, diba? Ganon din yung nangyari kay Saul that time, na papatayin, kung ako nga si Saul, patayin mo na ng lahat eh. Diba? Sobrang basic lang eh. Pero dahil sa pride, hahari ako dito. Ako yung masusunod. Diba? Sometimes sa buhay natin, hindi na natin napapansin na nagiging boastful na tayo sa harapan ng Panginoon. Lord, buhay ko to eh. Gusto kong maging masaya. Kaya nga may nagkaroon ng word na YOLO eh. Diba? Sino ba nagsabi kahapon doon? You only live once. Kaya nagkaroon na ng ganung word because of sa pride. Sa pride ng tao na akala ng tao na mas better yung plano niya kaysa sa plano ng Panginoon, di ba? So doon nag-fail si Saul that time, na instead na patahin niya na lang yung lahat nung nilalak doon sa Amalekites, nagtabi pa rin siya nung pinakamagandang tupa. Kahit maganda yung intentions eh. Ang ganda ng intention ni Saul that time eh. Pero, yun nga, sinabi rin sa kanya ni Samuel that time na ano ba yung mas higit? Yung pag-burn ng offerings or yung pag-obey kay Lord? Diba? Sometimes kasi sa ating mga tao, mas akala natin mas better yung sacrifices kaysa sa obedience. Pero kung titingnan natin mabuti, mas pa-follow lang naman yung sacrifices once we obey. Amen? So yun. And ano ba yung sinasabi sa James 4:10? Sabi dito na, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Amen? Yun yung sinabi sa word of James that time na kung i-humble natin yung sarili natin sa harapan ng Panginoon, never tayo magiging helpless. Sa kahit anong season ng buhay natin, sa kahit anong reason na pwede nating maranasan, season pala na pwede nating maranasan, never natin feel na helpless tayo. Amen. Kasi lahat ng tulong na pwede nating maranasan is magagaling sa Panginoon. Ang kailangan lang natin is humble natin yung sarili natin sa harapan niya. Amen. Kasi hubad tayo tumating dito sa mundo, hubad din tayo maalis. Amen. So lahat na pwede nating maprocess dito sa mundo, lahat ng nagiging reason natin kung bakit ang pride na natin sa sarili natin, diba? Mawawala rin naman lahat yan. Diba? Sabi nga sa scripture, diba, na all things will pass away, but my word will still remain. So ibig sabihin lahat ng bagay na nagiging reason natin para hindi lumapit na at humingi ng tulong sa Panginoon is mawawala rin. Darating din yung time na pag-judgment day na, Lord, ligtas mo na lang ako. Ganun na lang yung masasabi natin. Kasi wala naman tayo madadala dito sa mundo. Amen? So, yun yung pangalawang reason. Bilisan ka ng 58 na po. So, yun yung pangalawang reason kung bakit nahihirapan pa rin tayo humingi ng tulong. Una yung sin, pangalawa is yung pride. And yung last naman is yung unforgiveness. Amen? Yung unforgiveness sa sarili natin kung bakit tayo nahihirapan na humingi ng tulong. Kasi minsan sa sarili natin, hindi natin mapatawad eh. Amen? Yung mga kasalanan natin na nakomit before, nahihirapan pa rin tayo hihingi ng tawad sa harapan ng Panginoon. And yung sarili natin mismo hindi natin napapatawad. Kaya nahihirapan pa rin tayo humingi ng tulong sa Panginoon. Amen? And sino ba yung pwede natin gawing best example ng unforgiveness that time? Kung kilala nyo si Mary Magdalene, siya yung napipicture out ko na pinaka-best example ng unforgiveness. Kasi kung mapapanood nyo yung sa The Chosen, yung kung paano nila pinicture yung life ni Mary Magdalene. Kilala naman natin si Mary Magdalene, di ba? Siya yung pok-pok that time. Patutot. Siya yung
Ano ba yun? Basta yung, ano ba magandang term doon? Prostitute. Yan. Siya yung prostitute that time. Kaya siya yung naging, siya yung naging best example ko na picture out ko sa unforgiveness. Kasi dumating si Mary Magdalene that time sa buhay niya na gusto niya nang tapusin yung buhay niya. Kasi hindi niya mapatawad yung sarili niya sa lahat ng mga kasalanan na commit niya before. Bago siya nakilala ni Jesus, bago niya na-encounter si Jesus that time, alam yung buhay ni Mary Magdalene is, yun nga, prostitute siya, kung galing-galing ng lalaki siya nagpapagamit. Ba't nung na-encounter niya yung pagpapatawad ng Panginoon, sobrang nagbago yung buhay niya, di ba? Diligtas siya ng Panginoon that time. Ang ganda nga nung pag-demonstrate ng buhay ni Mary Magdalene dun sa The Chosen. So yun, siya yung naging best example ko sa regarding sa unforgiveness. And sa atin sa buhay din natin, sometimes mas gusto na lang natin takbuhan yung mga nakaraan natin kasi humingi ng tulong, di ba? Instead na ihingi natin ng tawad yung mga kasalanan natin sa Panginoon, tumatakbo na lang tayo sa Panginoon. And sinusolusyonan na lang natin yung mga bagay sa paraan na alam natin. Kasi ayaw natin patawarin yung sarili natin eh. Amen? Ayaw natin humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi natin mapatawad yung sarili natin mismo. Amen? So yun. Yun nga sabi dito na we can try to run na hindi patawarin yung sarili natin o hindi natin patawarin yung mga tao sa paligid natin. Pero babalik pa rin tayo eh. Babalik pa rin tayo sa cycle ng buhay natin na magkakasala pa rin tayo, nandun pa rin yung pride sa puso natin, and yung unforgiveness sa puso natin. Amen? So yun yung tatlong reasons kung bakit nahihirapan tayo na humingi ng tulong. So yun, ano ba yung pwede maging susi natin? Maging susi natin para makalapit tayo ulit sa Panginoon. Amen? Sabi sa John 14:6, ito yung key. Ito yung key verse na pwede natin gamitin or italim natin sa puso natin. Na yung susi pala sa lahat ng reasons na to is si Lord, is si Jesus, di ba? Sabi sa John 14:6 na I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So sa lahat ng nagiging reason natin, si Jesus lang yung susi. Amen? Kasi malino na sinabi na I am the way. Di ba? Wala nang ibang way para patawad yung kasalanan mo, wala nang ibang way para maging humble ka, wala nang ibang way para maging hindi ka magpatawad o patawarin yung sarili mo. Si Jesus lang yan. Amen? Kaya malinaw na sinabi niya, basahin natin ulit, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So si Jesus yung susi. Amen? Para makalapit tayo at makahingi muli ng tulong. Kasi no one comes to the Father eh. Amen? Malinaw na malinaw eh. Wala ni kahit sino makakalapit sa Ama kung hindi dahil kay Jesus, di ba? So no one comes to the Father except through me. So Jesus lang yung nag-iisang solution or key para mawala lahat ng reasons natin sa buhay. Isa lang yung makakatulong sa atin, di ba? Amen? So yun, for our conclusion, sabi ito, na it's time to go back. Amen? Sabihin natin sa sarili natin this morning, it's time to go back. Amen? Matatapos yung buhay. Hanggang ilang taon lang tayo. Swerte na si Adriel, umabot siya ng 100 plus. Amen? Pero di na tayo aabot ng 200. Kung umabot ka man nga ng 100, di ka na rin masaya nun kasi hindi ka na malakas eh. Kahit mapagsasaluhan niya lahat ng bagay, hindi ka na malakas. Amen? Everything will pass away in this world. Di ba? Pero yung salita ng Panginoon is hindi. So yun, it's time to go back, bumalik tayo sa Panginoon and hindi natin natawad yung kasalanan natin. Let's humble ourselves before the Lord and tulungan din natin patawarin yung sarili natin. Amen? Amen. And yung perfect example and perfect picture na pwede natin gamitin is yung sa prodigal son. Alam naman natin yung story na yan na nung time na nagkasala yung anak niya, bumalik siya, niyakap siya ng Panginoon. Amen? Amen. Niyakap siya ng Panginoon na mahigpit. Hindi siya pinagtabuyan that time. Amen. Hindi siya pinagtabuyan ng Panginoon. Nung bumalik siya, minaldas niya lahat ng kayamanan ng ama niya. Bumalik siya, binihisan siya, sinutan siya ng magandang singsing, lahat, pinubride sa kanya, pinakain siya. Amen? So si Jesus lang din yung makakagawa sa atin doon. Si Jesus lang hindi magre-reject sa atin. Amen? Kapag humingi tayo ng tulong sa Kanya. Amen? So people will fail us most of the time, pero si Lord never. Amen? So yun lang yung gusto kong ibahagi sa umagang ito na
let's go back to the Lord because si Lord lang yung makakatulong sa atin. Amen? Salamat po muli and let's pray for our closing prayers. Lord God, thank you Jesus for this morning, Panginoon Lord. We're so sorry, Father God, na sumubra kami, Panginoon, sa oras ng Father God. But we thank you, Father God, for your word this morning, Panginoon. And alam namin, Panginoon, na Lord, tumanim, Panginoon, sa mga tao, Father God, na nandito, Panginoon, yung salita mo, Panginoon, even sa akin, Father God, na Lord, we need you, Father God. Wala ni sino man, Panginoon, makakalapit sa ama, kundi sa'yo lamang mo, Jesus. Thank you, Lord God, this morning. Help us to enjoy the praise and worship, Father God, your presence this morning, Panginoon. Hayaan niyo po, enjoy namin yung buong araw nito, Father God, na kasama ka, Panginoon. For this is your day, Lord God, that you have made for us, Lord God, to worship and praise your name, Panginoon. Maraming salamat, Father God. All the glory and honor and adoration, Lord God, belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen.